Sa mga araw na ang Israel ay walang hari at bawat tao ay gumagawa ng ayon sa sarili niyang kagustuhan, ang bayan ay nasa ilalim ng mabagsik na kamay ng mga Filisteo. Sa gitna ng pagdurusa ng Israel, gumalaw ang Diyos at nagbigay ng pangako sa isang baog na babae. Magkakaroon ka ng anak at siya ang magsisimulang magligtas sa Israel. Mula sa pangakong iyon, ipinanganak ang isang sanggol na itinalaga bilang Nazareo ng Diyos. Siya si Samson, ang magiging pinakamalakas na mandirigmang nabuhay sa buong Israel. Lumaki si Samson na may lakas na lampas sa kayang unawain ng tao. Ang batang minsang ordinaryo ay naging mandirigma na kayang talunin ang hukbo ng mga Filisteo ng mag-isa. Ang mga balita tungkol sa kanyang mga tagumpay ay kumalat sa buong lupain. Ngunit kasabay ng kanyang kapangyarihan ay ang kahinaang unti-unting lilitaw, ang kahinaan ng puso, ang kahinaan sa pag-ibig. Habang naglalakad si Samson sa lambak ng Sorek, doon siya napalingon sa isang babaeng nagngangalang Delilah, isang babaeng maganda, mapang-akit, at tila may hiwagang nakabalot sa kanyang mga mata. Nabighani si Samson agad, at mula sa sandaling iyon, nag-ugat ang isang pag-ibig na magdadala sa kanya sa pinakamalaking pagsubok ng kanyang buhay. Hindi nagtagal, napansin ng mga pinuno ng Filisteo ang pagkakagusto ni Samson kay Delilah. Nakita nila ang kahinaan ng mandirigmang hindi nila matalo sa espada. Kaya't nagtipon sila at lumapit sa babae na nag-aalok ng yaman kapalit ng isang misyon. Tuklasin ang lihim ng lakas ni Samson. Sa sandaling iyon, nagpasya si Delilah na ipagkanulo ang lalaking umiibig sa kanya. Sa isang gabi ng malumanay na usapan, pinalapit ni Delilah si Samson at sinubukang kunin ang kanyang tiwala. Nang tanungin niya ang sikreto ng kanyang lakas, nagsinungaling si Samson at sinabi na mawawala ang kanyang lakas kung tatalian siya ng 7 bagong tali. Ginawa yon ni Delilah at nagtago ang mga Filisteo sa paligid. Ngunit nang tawagin niya si Samson, napunit niya ang mga tali na para bang walang halaga. Nabigo ang unang bitag. Nagpanggap na nasaktan si Delilah at muling inungkat ang sikreto ni Samson. Muli siyang nagsinungaling, sinasabing mawawala ang kanyang lakas kung tatalian siya ng mga bagong lubid. At muli, inihanda ni Delilah ang mga Filisteo. Ngunit nang sumugod sila, pinunit ni Samson ang mga lubid na parang manipis na sinulid. Napahiya ang mga kaaway at lalo lamang naging desperado si Delilah. Hindi tumigil si Delilah. Sa ikatlong pagkakataon habang hinahaplos ang mahabang buhok ni Samson, muling tinanong niya kung saan nanggagaling ang kanyang lakas. Sinabi ni Samson na kung ihahabi ang 7 hibla ng kanyang buhok sa habihan, mawawala ang kanyang lakas. Ginawa ni Delilah ang payo. Tinawag niya ang mga Filisteo. Ngunit sa sandaling ginising siya, winasak ni Samson ang buong habihan. At sa ikatlong beses, nabigo ang mga nanlinlang sa kanya. At dito nagsimula ang tunay na laban. Hindi laban ng mga espada, kundi laban ng damdamin. Araw-araw siyang kinukulit ni Delilah. Gabi-gabi siyang iniiyakan. Bawat salita ay may lambing, ngunit may lalim na nakakasugat. Unti-unting napagod ang puso ni Samson, hanggang sa siya ay bumigay, hindi dahil sa kamay ng kaaway, kundi sa pagod ng puso sa pag-ibig. Sa wakas, sinabi ni Samson ang lihim na itinatago niya buong buhay. Sinabi niyang siya ay Nazareo ng Diyos at ang kanyang lakas ay nakatali sa kanyang buhok na hindi pa kailanman naahitan. Sa oras na mahiwa iyon, mawawala ang kapangyarihan ng Diyos sa kanya. At sa sandaling iyon, si Delilah na minsang minahal niya ay nagbago ang tingin, hindi pag-ibig, kundi pagtataksil ang nasa kanyang mga mata. Habang natutulog si Samson sa kandungan ni Delilah, tinawag ng babae ang isang tao upang ahitin ang kanyang buhok. Unti-unting nalaglag ang mga hibla at kasama nito ang lakas na minsang nagpayanig ng mga bayan. Nang sumugod ang mga Filisteo, sinubukang lumaban ni Samson,
ngunit wala na ang kapangyarihan ng Diyos. Siya ay inaresto, iginapos, at sa matinding kalupitan, binulag. Ginawa siyang alipin, pinagiling ng butil, at pinagtawanan ng mga taong minsang natakot sa kanya. Ngunit sa kabila ng kanyang kahinaan at pagkabulag, may isang bagay na hindi nila napansin. Muling tumutubo ang kanyang buhok, at unti-unti, bumabalik ang panawagan ng Diyos sa kanyang puso. Dumating ang araw ng dakilang kapistahan. Daan-daan ang nasa bubungan at libo-libo ang nasa loob ng templo. Sa gitna ng ingay, tawanan, at pag-aalipusta, ipinasok nila si Samson upang gawing libangan. Hindi nila alam na ang gabing iyon ang magiging gabi ng kanilang pagkapuksa. Humiling si Samson na ilapit siya sa 2 haligi na sumusuporta sa templo. At doon itinungo niya ang ulo at nanalangin sa Diyos sa huling pagkakataon. Panginoon, alalahanin mo ako. Bigyan mo ako ng lakas kahit minsan na lamang. Hindi na yung panalangin ng mayabang na mandirigma, kundi panalangin ng pusong nagsisisi at muling bumabalik sa Diyos. At ang buong lakas na natitira sa kanya, itinulak ni Samson ang 2 haligi. Umungol ang mga pader, yumanig ang lupa, at sa isang iglap, bumagsak ang buong templo. Libu-libong Filisteo ang nadurog, kabilang ang kanilang mga pinuno. At sa araw na iyon, mas marami ang napatumba ni Samson sa kanyang kamatayan kaysa sa lahat ng laban na pinagdaanan niya habang siya'y nabubuhay. Ang kwento ni Samson at Delilah ay hindi lamang kwento ng lakas na nawala dahil sa pag-ibig, kundi kwento ng Diyos na nagbibigay ng pangalawang pagkakataon. Ipinapakita nito na kahit tayo ay bumagsak, kahit tayo ay magkamali, at kahit tayo ay madapa dahil sa ating kahinaan, may Diyos na hindi nagtatapos sa ating pagkakamali. Si Samson ay bumagsak dahil sa puso, ngunit muling tumindig dahil sa biyaya. Ito ang Macarius Channel, pagpalain tayong lahat ng Panginoon.